Kahapon, mga kababayan, kinasuhan na si Leandro Lepiste. Nakakagulat. Nakakagulat, mga kababayan. Kinasuhan si Leandro Lepiste kahapon. Ano ang kaso ni Leandro Lepiste? Are, mga kababayan, ang kaso niya. Department of Energy ang nag-file ng kaso. Ayan. Department of Energy files complaint versus Leviste and 5 other solar firm executives. Ayan na tayo, guys. Oo. Ano na nangyari sa Ombudsman? Remulla. Ombudsman Remulla, ikaw yung una nag-iimbestiga nito. Ano na nangyari? Oo. Dapat siya yung una nag-file ng kaso sa Ombudsman. But anyway, sabi ni DOE Secretary Sharon Garin, the DOJ on Thursday said it is evaluating the complaint filed by Energy Secretary Sharon Garin against Batangas lawmaker Leandro Leviste and officials of a company that failed for 7 years to deliver on a contract with the government for the supply of renewable energy. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Tatakbo kay mama. The mama's boy. Sigurado, iyak yan. No? Nawala na sa landas ang ombudsman. Sana hindi. Sana hindi. Umaasa pa rin ako na hindi. Sabi, in an 8-page complaint personally filed by Garin before the DOJ last Wednesday, Garin explained that Leviste controlled firm, the Solar Para sa Bayan Corporation, which by the way, this is supposed to be, ang kwento sa atin ni Leviste, alam nyo mga kababayan, inborn talagang sinungaling tong hayop na to. Ang kwento sa ating lahat, itong Solar Para sa Bayan is a non-stock, non-profit. Kaso mga kababayan, nung nakalkal ko sa SEC, hindi pala siya non-stock, non-profit. For profit pala to. Oo. Nagulat ako. Sabi ko, wait. Akala ko non-stock to. Akala ko charitable institution to. Hindi pala. Ay, my goodness. Tikas mukha talaga. Tikas mukha talaga. Ito yung balita dyan, guys. Panoorin natin sa dali. Inireklamo ng Energy Department sa Justice Department ang solar company ni Congressman Leandro Leviste dahil sa kabiguan umanong tuparin ang kondisyon ng mga prangkisa nito. Ang reaksyon ni Leviste sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Mismong si Energy Secretary Sharon Garin ang nagpunta sa Department of Justice para magsampa ng reklamo laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at 5 pang personalidad. Sa complaint affidavit, sinabing hindi umano tinupad ni Leviste ang mga kondisyon sa prangkisa nito. Ang tinutukoy ng DOE, ang 25 years na prangkisa na ibinigay sa Solar Para sa Bayan Corporation kung saan daw Chairman, President at CEO si Leviste. At Director naman ang 5 pang ibang personalidad. Ayon sa DOE, sa prangkisang ibinigay sa korporasyon noong 2019, magtatayo at mag-ooperate ito ng pagkukunan ng renewable energy sa mga liblib at underserved na lugar sa bansa. Anyari? Nakasaad daw na mare-revoke ang prangkisa kung hindi makapag-ooperate ng tuloy-tuloy ng 2 taon. 7 taon na rawan lumipas pero hindi umano nakasunod sa kondisyon ng respondents. Sabi pa ng DOE. Tsaka mga kababayan, di ba meron silang di ba pinenaltihan ng 24 billion. Tapos meron pa siyang 150 million na penalty dahil hindi sila nag-apply ng prangkisa. Hindi sila nag-register sa ERC. Hindi sila nag-register sa ERC. Tapos nagbebenta sila ng kuryente pero hindi sila nakarehistro. Colorum, mga kababayan. Yung Solar Para sa Bayan. Hindi na nga siya non-stock, non-profit. Although sinasabi niya na charitable institution daw. Pangalawa, hindi siya nag-register sa ERC. Tapos nagbebenta siya ng kuryente. Kumita na siya, wala siyang rehistro. Tapos hindi pa niya na-meet yung if I'm not mistaken, 12 megawatts ba? 12 or 120 megawatts. Either of the two. 1% lang 1% lang nung target 12,000 watts. So parang ganun, 12,000 watts yata. 12,000 megawatts? Megawatts ba? 12,000 megawatts? Sige, megawatt. 12,000 megawatts. 1% lang daw ang na i-deliver. 1% of the 12,000. Tapos binenta pa ng hayop. Binenta niya. For 34 billion pesos. Kapal ng mukha.
DOE. Wala umano itong proyekto pero nakapagbigay naman umano ng renewable energy sa ilang kumpanyang nasa ilalim ng Solar Philippines Power Project Holdings Inc. na 100% na pag-aari ni Leviste. Sabi naman ng DOJ, pag-aaralan pa ang reklamo ng DOE at kung may sapat na batayan ay magsasagawa sila ng preliminary investigation. Sabi naman ni Leviste, kapansin-pansin na ang pagsasampa ng reklamo sa DOJ ay sabay sa resolusyon ng Batangas congressman laban sa kanya. Ang resolusyon, inihain ng 5 niyang kasamahang kongresista sa Batangas, kasama si 6th District Representative Ryan Recto, anak ni na Executive Secretary Ralph Recto, at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Tinawag nilang walang basihan, malisyoso at irresponsable ang mga aligasyon ni Leviste ng korupsyon laban kay Secretary Recto. Sandra Aguinaldo, Yan. Okay. Alam nyo mga kababayan, may sagot dyan si may sagot dyan si Lepiste, etong si Lepiste. May sagot siya dyan. Alam niyo yung sagot niya? Bakit wala si Garjola doon sa nag-file? Oo, bakit wala si Garjola? Pinoprotektahan ba ni Executive Secretary Recto si Garjola? Sinabihan na huwag magsalita laban sa akin, something to that effect yata yung sinabi niya. Kung di ka pa naman isang tanga at kalahati, Leandro Leviste, congressman ba siya ng Batangas? Hindi siya congressman ng Batangas. Party list si Garjola. Hindi ko sinasabing inosente si Garjola sa sa flood control lang. Sinasabi ko lang, hindi siya congressman ng Batangas. At ang nag-file ng resolution against Leviste are the congressmen of Batangas. Hindi naman siya congressman ng Batangas, party list siya. CWS party list. Bobo. Ang nag-file ng resolution, ito. Ryan Recto, which is the son nga of Ralph and Vilma Santos. Recto. Amado Carlos Bolilia, King George Colliantes, Beverly Rose Di Macuha, at syempre, favorite natin, si Congresswoman Luistro. Oh. Diba? Mga congressmen. Congressmen ng Batangas, hindi party list. Baka kasi hindi naiintindihan. Baka kasi hindi naiintindihan. Oo. Anyway. Pero alam nyo mga kababayan, itong si Leandro Leviste, siguro happy siya. Happy siya sa nangyayari actually. Siya mismo nagsabi niyan. Enjoy na enjoy ako dito. Leandro Leviste likes the attention from Little President. Sabi niya. Enjoy na enjoy daw niya. Happy daw siya na tinawag siyang kulang sa pansin. Oo, baka madispay maya pa ako kung hindi nila ako papatulan. Yun ang sabi niya. Ito pa sinabi sabi niya. Kung totoo ito, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 bilyong piso para sa mga rekto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa si Secretary Recto para makapaggastos ng ganito si Garjola? Pero alam nyo nga mga kababayan, may problema dito dito sa sinasabi ni Leviste. Oo. Again, mga kababayan, hindi natin pinagtatanggol si Garjola. Si Garjola dapat imbestigahan talaga yan dahil sa flood control. Congressman siya, at the same time, contractor siya. So dapat talaga siya imbestigahan. Pero, dahil ang sumisita sa kanya, walang kredibilidad, nagmumukha tuloy siyang malinis kahit kasama siya sa madumi. Di ba? Pag pinagtabi mo ang isang gumulong sa putikan, tulad ni Garjola, sa isang taong may konti lang na matcha, baliktad. Kapag pinagtabi mo ang gumulong sa putikan, tulad nito ni Leandro Leviste, kahit puro putik din yung katabi niya, iisipin mo, mas madumi pa rin si Leviste. Kahit putikan din tong isa. Kasi walang kredibilidad Bakit? Bakit siya walang kredibilidad? Pakinggan natin to. That all of a sudden, a dear colleague of mine would call out my name during his collective and personal privilege. But nevertheless, insofar as my name was called and he asked me, let me just respond with a few queries of clarificatory in nature. Kanina po na pinakikinggan ko ang pananalita ng ating kinatawan mula sa Batangas. Binanggit niya na may mga halagang ginamit
sa kampanya. Totoo po ba ito? Opo, na ang mga leader Meron sa po aking ba distrito. tayong Yes. ebidensya na magpapatunay? Meron po bang dokumento? Meron po ba tayong hawak na anumang sinumpang salaysay na magsasabi na ganito nga po talaga ang nangyari? Unang-una po, Or ang- tayo po ba ay bumabase lamang sa mga haka-haka at kwento at text at mga Facebook okay, messages? ilang sagot po. Unang-una, sa campaign sorties, nakikita natin na may gastos. At ang punto ko ay tila si Kong Garjola ay may ginastos para sa campaign sorties ng Vilma at Lucky sa Batangas. Pangit naman ang kinuha nyo. Putol. Wait, hanapin ko isa, mas masaya. Yung may 6 billion. Pangit na kanila, Bobo Radyo. Ang pangit ng putol ni Bombo Radyo dun, ha? Ito. Itong kay Balita. Kay Balita at Kaalaman. Kaibigan natin to, eh. Pakinggan niya, ha? Nasa Facebook po lahat ng ginastos ko at Paano po bang ginastos mo sa eleksyon? nasa Facebook po lahat ng ginastos ko at inanunsyo ko naman na ako po ay nag-donate sa aking foundation ng 6 billion pesos para ako ay may So yung foundation niyo yung gumastos sa kampanya? hindi ko po alam ang totoong nangyari. Pinaparating ko lang ang sinabi sa akin at medyo sa ibang mga rehiyon ng ating bansa. Hindi ko po natapos pa ang aking bigayan. Tuloy-tuloy ang 6 billion, guys, ha? Ginastos daw niya sa kanyang kampanya. Ang tindi, mas malaki pa yung ginastos niya kaysa sa gastos ni Amy Marcos. Kasi Marcos, 1 billion eh. Sino ba? Mas malaki pa yung ginastos niya kaysa ay Villar. Oo, si Villar, mga nasa 1.5 to 2 billion pesos ang ginastos sa kampanya. National yun, ha? Buong Pilipinas yun. Senatorial yun, eh. Tapos ito, Batangas lang, congressman, 6 billion. Ito pa matanda. Ito pa matindi. Ito pa matindi. Ang gumastos sa kampanya niya ay sa foundation. Ay? Foundation? Dineclare mo ba yan sa sose mo? Anong foundation yan? So, ang gusto niyang palabasin, mga kababayan, delikado to, ha? Bakit? Itong pinasok niyang to, delikado to. Itong statement niya, delikado to. Kasi, gumastos siya ng 6 billion sa kanyang kampanya. Naka-declare ba sa sose niya yun? Dapat naka-itemize yun, eh. Kung saan niya ginastos. Ang sabi niya, pinadaan daw niya sa foundation. Ay? Talaga? Mukhang kailangan imbestigahan tong foundation na to. Mukhang kailangan imbestigahan tong foundation. Sinong foundation yan? Magkano ang tunay na ginastos? Ano ang karakter? Ano ang nationality ng foundation na to? Di ba? Kaya nga mga kababayan, munti ka nang masuntok ni Goma, etong si according kay Kong Janet Garin, munti ka na siyang masuntok ni Goma. Nakita nyo ba kung ilan? Nakita nyo magkano kalaki ni Goma? Mga 6-footer yun, eh. Ilan ba siya? 6'2"? 6'2" yata siya o 6'3". Malaking tao si Goma, tsaka very sporty. Oh. Tapos itong si Leandro Leviste, hindi makapag-shoot ng bola sa basketball. Gusto siya suntok ni Goma, eh. Kung may hipong personal yung atake in the guise nung kanya mga constituents, paano natin i-weigh yung ganun? Paano natin may iwasan na humahantong tuloy sa hindi magandang sagutan sa plenary sa harap ng mata ng publiko? Well, very unparliamentary yun. Kaya nga kung makita nyo, may tumayo at biglang nagsabi that his whole speech is stricken off the record. No? Ako naman, ipina-amenda ko yun. Ang sabi ko naman is if it can be amended na strike out sa records yung mga bagay-bagay na Kung Janet. strike out sa records yung mga bagay-bagay na hindi walang basihan. So, ang motion noon is to strike out of the records ng plenaryo yung baseless accusations na talagang walang basihan. Kasi di ba yung mga ina-allege niya, ito ang nagpondo ng kampanya ni ganito. Ito talagang ando doon. Hindi mo na nga maintindihan, eh. It was, he used the plenary as a medium to have an outburst dun sa mga hinanakit niya in relation to whatever is it local politics or sa pananaw niya, hindi siya nabibigyan ng kaukulang siguro atensyon dun sa kanilang mga pag-uusap or whatever. So, medyo, kaya nga talagang hanggang nung gabi, Kulang sa atensyon daw. kinakausap namin si Kong Liga na mag-file ka ng kaso kung meron kang ginahawakan or ipa-imbestiga mo. Or kung yung galit mo CWS party list, doon lang. Kung yung galit mo naman kay ES, dapat malaman anong galit mo kasi you cannot just demand for the resignation of a person kasi ayaw mo. Hindi pwede kasi yung ganun, eh. Sa bahay, pag nag-aaway yung mga anak, nagagalit yung nanay, dinadapa, pinapalo yung mga... Pwede nyo ba padapain yung mga yan para paluin? Ano kasi, Kayo kasi tumatayo yung nanay-nanayan ng mga yan, eh, di ba?
Kagaya nga nung kagabi, galit na galit si Congressman Gomez, Congressman Yeah. Richard Gomez. Nilalapitan niya. So nilalapitan niya, and parang he was amused kasi bakit daw napikon. Kaya ang sabi ko, huwag mong lapitan kasi baka masuntok ka niyan. Nagpipigil, kitang-kita mong pigil na pigil lang si Gomez. So, syempre, sabihan ka ba ng mga aligasyon at mga akusasyon? Although binawi nga niya, sabi niya kaya siya lumalapit because he wanted to tell, hindi, joke lang yun. Pero nangyari na eh, kasi sabi ko, Joke? let things cool down. Kasi syempre, pag galit yung tao, tapos pupuntahan mo pa, Joke lang daw? So para saan yung speech niya? Kung joke lang lahat yun. Para saan yung speech niya? Kung joke lang yun. Para saan? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Para saan yun? Joke lang pala yun eh. O di, joke na din lahat ng sinabi niya kay Recto? Joke lang din lahat ng sinabi niya kay Garjola? Joke lang din yung lahat ng yung kanyang buong speech? Joke lang? Anong joke? inisin mo pa, lalong lalala yan. There has to be proper decorum. Pero kung Janet, ito po bang ikinilos ni Congressman Leviste, hindi po ba ito grounds for an ethics complaint? It can be actually. No? Kasi nakita mo naman yung si Congressman J.J. Suarez, hindi lang naging sensitive pero biglang tinuro niya. And the allegation was, di ba mahal din ang bilihan sa Quezon? And then it was actually, kasi nga siguro kasi magkaiba ang mundo ng ibang mga congressman. Sira ulo. Ito ay isang young politician, masyadong marami ang pera, privilege ang kanyang buhay. Yung iba naman kasi hindi ganun yung stature. Pero syempre, pagdating kasi sa Congress, equal yan parang pare-pareho. No? So, tsaka kulang ng patience si Kong Lian siya, kasi siguro sa pagkabata niya. Kaya dapat talaga na may mentor na sasabihin ng parliamentary proceedings. Although, yun nga, kagabi naman, talagang paulit-ulit namin na sinasabi na hindi mo pwedeng awayin na si sino na lang. Kasi ang hirap magtrabaho kung lahat kaaway mo. Pero teka muna, kung Janet, kung dapat na may mentor, hindi na naman siguro siya bago. Pagdating sa kalakaran sa politika, no? Nanay niya, Napakatagal ng senador, Oo. di ba? Correct. For sure, naaabisuhan yung anak niya na kung paano gagawin. Minumura nga daw niya yung nanay niya, di ba? Sabi ni E.S. Recto. Sinisigaw-sigawan daw, minumura-mura daw yung anak niya. Yung nanay niya. Oh. Akala ko nga, di ba, ang bida pa ni Loren Legarda, the good son daw yan eh. Si Lepiste. The good son yan, the good son. Yung pala, wala palang good sa mga sons. Di ba yung panganay niyang isa, dinisown siya dahil nag-unity team, yung panganay, di ba? Tapos ito naman, akala mo mabait, sutil pala, sutil. Oo. Malala. Pero alam nyo, kulang talaga sa palo to si Libiste. Legarda joins Son's call to prove government aid distribution in Batangas. Uy. May panawagan sila. Tinatanggol ng nanay. Sabi, kailangan imbestigahan natin yan. Yung nangyari sa Batangas. The senator noted various reports indicating that beneficiaries have, in certain instances, been compelled to line up crowded, prolonged, and inadequately managed conditions. Uy, parang ganito ba yun? Line up. Ganyan ba yun? Line up? Ganyan ba yun? Parang ito yung line up na ibig sabihin ni Loren Legarda. Diba? Parang yan yata yung line up eh. Yun yata yung line up. Ay, nako. Madam Loren. Madam Loren. Ay, nako. Sayang talaga boto ko dito eh. Nung nanalo siya, biglang kumampi sa NPA. Tapos ngayon, sa anak naman, kahit walang hiya yung anak. Ay, Diyos ko, madam.